قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن wala wa ba'd. Ang lahat ng papuri, pasasalamat ay naukol lamang sa dakilang tagapaglikha, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. Naway ang kaniyang pagpapala, habag, kapayapaan ay mapasa kaniyang huling propeta at sugo na si Propeta Muhammad, sa kaniyang mga pamilya, sa kaniyang mga kasamahan, at sa lahat ng taong tumatahak sa matuwid na landas hanggang sa araw ng paghuhukom. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, welcome muli sa ating palatuntunan, Madrasa Alimnil Islam. Paaralan, ituro mo sa akin ang Islam. At kung inyong naalala sa mga nakaraang yugto, episode ng ating palatuntunan sa ating subject na fiqh, natalakay natin ang kahulugan ng shahadatain. Ito yung unang haligi ng Islam. At nabanggit natin na ang shahadatain, kalimatu shahadatain, ang dalawang pagsasaksi, ang siyang susi sa mga nagnanais na yumakap sa pananampalatayang Islam. At ito ang pundasyon ng pananampalatayang Islam, ang paniniwala sa kaisahan ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At ito ay ang pagtatakwil sa lahat ng mga sinasamba, mga Diyos-Diyosan na sinasamba ng mga tao. Ito yung pagtatakwil sa lahat ng mga sinasamba, bukod sa nag-isang Panginoon na dapat sambahin, ang Allahu subhanahu wa ta'ala. At ito yung pagpapatotoo sa pagsamba lamang sa Kanya. La ilaha, walang ibang Diyos. Ito'y pagtatakwil. Illallah, maliban lamang sa dakilang Allah. Ito yung pagpapatotoo na siya lamang ang dapat pag-ukulan ng anumang uri ng pagsamba. At pangalawa, sa shahadatain ay ang pagsasaksi na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang huling sugo at propeta. At ang ibig sabihin ng pagsasaksi na si Muhammad ay sugo at propeta, napapaloob dito ang paniniwala sa kanya bilang huling sugo. Ang pinaka huling sugo, wala ng ibang isusugo pa pagkaraan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ganon din ang paniwalaan ang lahat ng kanyang mga naiparating, naipahayag sa umma na ito, sa nasyon na ito. Paniwalaan natin ang kanyang mga nabanggit sa kanyang sunnah, hadith na iparating. At ganon din na hindi dapat gumawa ng anumang uri, klase ng pagsamba ang sinumang sumusunod sa pananampalatayang Islam na taliwas sa katuruan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapagkat nakumpleto na ang katuruan ng Islam. At insyaallah, sa sandaling ito, at ito ang ating panglimang episode, panglimang yugto, kabanata sa ating subject na fiqh, ang ating tatalakayin ay ang pangatlong haligi ng Islam, at ito ang tinatawag na zakah. Sapagkat ang ikalawang haligi, as-sala,
Marahil sa bandang huli na lang maipapaliwanag ang saligang ito. Ang zakah, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, sinabi ng mga pantas, ito yung sadaqatun wajibah fi malin bishurut li taifatin muayyana wa fi waqtin ma'lum. Nang ibig sabihin, ang zakah ay isang obligadong kawanggawa. Kawanggawa na obligado sa mga kayamanan, bishurut, ayon sa mga kondisyon. Ibig sabihin, ito ay kawanggawa na inobliga sa mga Muslim, subalit mayroong mga kondisyon para sa mga partikular na grupo ng tao, na ibig sabihin, hindi lahat ng Muslim ay obligadong magbigay ng zakah o obligadong kawanggawa. Ito ay natatangi lamang sa mga taong may kakayanan at naobliga sa kanila ang zakah ayon sa mga kondisyon at sa nakatakdang panahon. Nang ibig sabihin, hindi araw-araw, buwan-buwan ay magbibigay ang isang Muslim ng kaniyang obligadong kawanggawa na zakah, sapagkat ito ay may oras, panahon, nakatakdang panahon na kung saan doon dapat ibigay ng isang Muslim ang kaniyang zakah. At insyaallah, ang mga detalye nito ay malalaman natin sa mga susunod na antas ng ating pag-aaral dito sa Madrasa Al-Limnil Islam. Alam natin, mga kapatid, hindi lingid sa ating kaalaman na ang anumang inubliga sa atin ng ating tagapaglikha, ang Allah subhanahu wa ta'ala, anumang bagay ang kanyang ipinag-utos sa kanyang alipin, ito ay may pakinabang. May mga pakinabang, katulad lamang ng zakah. At sinabi ng mga pantas sa pananampalatayang Islam, hiya ta'atun lillah subhanahu wa ta'ala qabla kulli shay. Ibig sabihin, ang zakah, pagbibigay ng obligadong kawanggawa, una sa lahat, ito ay isang pagsunod sa Allah. Tama, ito ay pagsunod sa Allah. Sapagkat mahirap sa isang tao na bawasan ang kaniyang kayamanan kung ito ay hindi lang ipinag-utos ng Allah, ay nasa ng tao, subhanallah, sa kaniyang nature na hindi nagbibigay. So, ang Allah subhanahu wa ta'ala, kasama sa mga tinatawag na pagsubok sa kanyang mga alipin ay ang tinatawag na zakah. At ang sino mang magbigay ng zakah, ito ay bilang pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa mga pakinabang ng zakah na ito, tusa'idul fuqara wal masakin. Nang ibig sabihin ay natutulungan ang mga mahihirap at ang mga dukha. Sapagkat kung hindi inobliga ang zakah sa mga mayayaman na mga Muslim, paano na lamang ang mga mahihirap? Kung kaya, anuman ang bagay na naibahagi sa atin ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala, ay obligado na mag-share o kung baga ay magbahagi, sapagkat ito ay kabilang sa ating pananampalataya. Pangatlo, tutahhirul insana minal bukhl wa tuallimuhul karam. Ang ibig sabihin, pinadadalisay ang tao mula sa kasakiman sa salapi at tinuturuan ito sa pagkamatulungin. Totoo, mga kapatid, sapagkat tulad ng nabanggit natin na nasa nature ng tao na siya ay hindi nagbibigay, kung kaya ito ay naglilinis sa kanyang sarili mula sa kasakiman. Kaya sinabi ng Allah sa kanyang maluwalhating Quran, ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim, khudh min amwalihim sadaqah. Kumuha mula sa kanilang mga kayamanan
ng sadaka. Ito yung obligadong kawanggawa. Nang ibig sabihin, ito ay nagmamalinis sa kanila, pinadadalisay sila mula sa kasakiman. Wa tuzakkihim biha, nang ibig sabihin, nililinis din ang kanilang mga kayamanan. At kabilang din sa katangian ng mga tunay na mananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, yaong mga nagbibigay ng kanilang obligadong kawanggawa, tulad ng sinabi ng Allah sa kanyang banal na Quran, wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim. Nang ibig sabihin, ang mga mananampalatayang mga kalalakihan, wal mu'minat, mga mananampalatayang kababaihan na naniniwala sa Allah at sa kanyang sugo, ay nagtutulungan sila sa isa't isa. Nagtutulungan sila sa pamagitan ng kawanggawa, obligadong kawanggawa. Ya'muruna bil ma'ruf, inutusan nila ang mga tao na maniwala at gumawa ng kabutihan. Wa yanhauna 'anil munkar, at pinagbabawalan nila ang mga tao na lumabag sa Allah at gumawa ng mga kasalanan. Wa yuqimuna as-salah, at itaguyod ang sala, wa yu'tuna az-zakah, at kanilang ibahagi ang obligadong kawanggawa. Kung kaya't mababasa natin sa ibang mga aya, bersikulo mula sa aklat ng Allah, ang Quran, na binanggit ang sala at ang zakah na magkasabay. Tulad ng sinabi ng Allah, wa aqimus sala wa atuz zakah wa atiur rasula la'allakum turhamun. Itaguyod ninyo ang pagsasala at ibigay ninyo ang obligadong kawanggawa sa may mga karapatan, at sumunod kayo sa sugo ng Allah, nang sa gayon ay kaawaan kayo ng Allahu subhanahu wa ta'ala. At kabilang din sa mga tao, sa mga maninirahan sa paraiso ng Allahu subhanahu wa ta'ala, ang mga taong nagbibigay ng kawanggawa. Tulad ng sinabi ng Allah, innal muttaqina fi jannati wa uyun, katiyakan ang mga yaong natatakot sa Allah sa pamagitan ng pagsunod sa mga ipinag-utos ng kanilang Panginoon, pag-iwas sa mga ipinagbabawal, ay nasa kalagitnaan ng mga dakilang hardin at mga bukal na umaagos. At dito sa dulo ng aya na ito, wa fi amwalihim haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Ano ang kanilang katangian nung sila'y naririto pa sa mundong ito? Sa kanilang mga kayamanan ay nagtatalaga sila ng bahagi bilang karapatan na obligado. Ito yung sinasabi natin na zakah. At di obligado, ito yung sadaka naman na hindi obligado, ng mga nangailangan na namamalimos sa tao at saka sa mga yaong di namamalimos dahil sa sila ay nahihiya. Subalit, tulad ng nabanggit natin na ang zakah ay may mga kondisyon, at ang mga kayamanan na dapat kunan ng zakah ay hindi lahat ng kayamanan. Ang sinabi ng mga pantas, at ito ay mula sa Quran at saka sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang dapat kunan ng zakah na kayamanan, una ay ang ginto at ang pilak. Ang pera, ganun din. Gold, silver at ang pera. Pangalawa, ang mga ari-arian na kusang inihanda para sa pangangalakal, tulad ng sasakyan, lupa, hayop at iba pa. Pangatlo, ang kawan ng mga hayop tulad ng kamilyo, baka, tupa. Pang-apat, ang mga butil at mga bunga tulad ng bigas, mais, bungang kahoy at iba pa. At ang detalyado nito, insyaallah, mapag-aralan natin yan sa
susunod na mga antas sa mga level. Saan natin ibabahagi ang ating zaka o ang ating kawanggawa? Tulad ng sinabi ng Allah sa banal na Quran na kung saan nandito yung mga taong dapat pagbigyan ng ating zaka, sa kanila ilalaan ang ating kawanggawa. Sinabi ng Allah, innama sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimin wa fi sabilillahi wa ibnis sabil faridatun minallahi wallahu alimun hakim. Nang ibig sabihin, katiyakang ipinagkakaloob lamang ang zaka, ang obligadong kawanggawa sa mga fukara. Ang ibig sabihin ng fukara, yung mga taong nangailangan, mga may hirap na walang-wala. Fukara, ito yung mga may hirap na hindi nila nakukuha ang kanilang pangailangan sa loob ng isang araw. At sa mga may hirap na hindi sapat ang anumang mayroon sa kanilang pangailangan. Ito yung mga masakin. Nakakakuha sila, subalit hindi sapat sa kanilang pang-araw-araw na pangailangan. At doon sa mga amilina alayha, yung inatasan na mangulikta ng zakah. Yung mga taong nangungulikta, wala silang sahod, kung kaya't dapat sila pagbigyan din ng zakah. Wal mu'allafati qulubuhum, at ang mga taong hinihikayat ninyo ang kanilang mga puso. Sino yung mga hinihikayat ang kanilang mga puso? Tulad ng inaasahan na maging Muslim, yung mga taong malalapit sa Islam na hindi pa sila mga Muslim. Dapat sila pagbigyan din ng zakah. Pinatitibay ang kaniyang pananalig, no? Sa kung siya ay yayakap sa pananampalatayang Islam. O di kaya ay inaasahan na magiging kapakipakinabang sa mga Muslim, o hindi kaya ay mailayo siya sa masamang balakin laban sa mga Muslim. At ibigay din ang zakah sa taong tinutubos ang kaniyang pagkaalipin o pinapalaya niya ang kaniyang sarili. Ito yung mga riqab, yung mga taong mga Muslim na alipin. So, dapat kabilang din sila sa dapat bigyan ng sinasabi natin o tinatawag natin na zakah. Wal gharimin, yung mga taong nabaon sa pagkakautang na hindi nila kayang bayaran ang kanilang utang, wa fi sabilillah, at yung mga taong nakikipagpunyagi, nakikipaglaban sa daan ng Allah subhanahu wa ta'ala, na sila ang dumidepensa sa mga Muslim, na kanilang mga gawain ay para sa kapakanan ng Islam, tulad ng pagpapalaganap nito. At ang pinakahuli, wabnis sabil, yung mga manlalakbay. Ang mga manlalakbay, halimbawa yung mga na-stranded, na antala, na tigil sa isang lugar, na kung saan sila ay nangailangan ng salapi sapagkat sila ay wala sa kanilang lugar. Faridatun minallah, ito ay obligado na ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu alimun hakim. Ang Allah ay ganap na nakaalam kung ano ang makabubuti sa kaniyang alipin, ganap na maalam sa kaniyang pangasiwa at sa kaniyang batas. At insyaallah, sa sunod na ating yugto, ang ating tatalakay naman ay ang tinatawag na saum, kung kaya't antabayan ninyo kami sa mga susunod na yugto o kaya episode. Hanggang dito na lamang. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون